And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan ang pinaka-latest na balita na ating nasagap ngayong araw mga kapatid. Abay, itong bansang China, nagyabang na naman mga kababayan. Hindi raw sila natitinag sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Diba? Nasobrahan yata sa yabang itong bansang China mga kapatid. Baka lango na naman itong kanilang presidente. Samantalang noong nakaraang linggo mga kababayan, no? Nagtago itong mga barko ng bansang China noong nalaman nila na pumasok ang bansang Amerika kasama ang iba pa nating kaalyansang bansa dyan sa ating exclusive economic zone na pilit inaangkin ng bansang China. Diba? Napakahirap naman nito mga kapatid, ano? Puro na lang yabang ang pinapakita ng bansang China pero hindi naman pumapalag pag nandyan sa ating exclusive economic zone ang presensya ng bansang Amerika. Diba? Puro kwento lang din, wala namang kwenta. At ito mga kababayan, ano? Ito po ang ating bibigyan reaction ngayon at opinion. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Panoorin muna natin to mga kapatid. Iginiit ng China na hindi sila magpapatinag sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sa pahayag na inilabas ng Chinese Embassy in Manila, binigyang diin ito na hindi bahagi ng South China Sea issue ang Estados Unidos. Nandyan na naman sila sa kanyang katwiran nila. Kayabangan lang yan ng bansang China mga kapatid. No, kayabangan lang nila yan. Ang totoo dyan, natatakot na sila at nababahala na sila. Kaya't ngayon, sinasabi nila dito na wala namang kinalaman ng Amerika dyan, bakit sila nakikisawsaw. Hindi naman nakikisawsaw ang bansang Amerika. No, nagbibigay lang naman sila sa atin ng suporta. Moral support ba? No? Moral support, at the same time military support. Na just in case, tatarantaduhin tayo ng bansang China, meron tayong pangsagot doon sa kanilang military forces kung sakali man. Wala namang masama doon. Hindi naman sinabi ng Amerika, hindi naman nakikisawsaw literally itong Amerika na ganito ganyan, umalis kayo dyan sa Pilipinas yan. Walang ganun mga kababayan. Walang ganun na nangyayari. No? Ang suporta nga lang na pinapakita ngayon ng Amerika, yung mga joint exercise pa lang eh. At syempre, yung pagtatayo ng military base, di ba? Yun lang naman. Pero sabihin mong sumausaw na ang Amerika diyan sa bangayan natin diyan sa may West Philippine Sea, walang napabalitang ganun. Pinupuna lang din sila ng bansang Amerika. Kasi nga masyado silang aggressive. Yun lang naman. Itong China yata mga kapatid, naghahanap lang to ng dahilan, no, para umiwas sa giyera. Pasabi-sabi pa silang hindi sila takot sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Pero hindi nga nila magawang makalapit nung nandyan yung barko ng Amerika eh. Diba? Kung totoong matapang sila, dapat pumalag sila, hindi sila umalis dyan sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Ngayon, sandamakmak na barko ng China nandyan sa may West Philippine Sea ngayon dahil alam nila, no, na yung mga leader ng mga bansa natin, Amerika, Japan, nandun sa Amerika, nagsasagawa ng trilateral meeting. Kaya ngayon nagpapakita sila ng kanilang presensya dyan. Pero tingnan mo sa susunod na mga maritime drill natin dyan. Magsisipulasan yan mga kababayan. Panigurado. Panigurado yan. Asahan nyo yan. Wala rin nila ito sa posisyon para manghimasok sa usapin ng Pilipinas at China hinggil sa pinagtatalunang teritoryo. Hindi naman nanghimasok ang Amerika dyan eh. Di ba? Ano bang pinanghihimasukan ng Amerika dyan? Narinig na ba nila? Nagbitaw ng statement ang Amerika na umalis kayo dyan dahil sa Pilipinas yan? Di ba? Wala. Para ding si Digong tong China eh. Nagsasalita ng mga bagay na hindi nila alam. Di ba? Paano nangyari nang ialam? Nagbigay lang ng military, ng moral support at military support ang bansang Amerika sa atin. No? Dahil nga kinikilala tayo ng Amerika bilang isang kaalyadong bansa at mahalaga ang Pilipinas para sa bansang Amerika. No? Pinoprotektahan lang ng Amerika ang Pilipinas
Kasi baka nga naman lamunin na tayo ng bansang China. No? Ayaw lang ng Amerika, no, na pagdating ng araw, sila ang tumubo sa atin mula mula doon sa Espanya, tapos ang China ang makikinabang sa atin. Dahil kung matatandaan nyo nga mga kapatid, di ba? Noong sinubukan tayong sakupin ng Amerika after nila tayong mabili doon sa Espanya, nilabanan din natin ang bansang Amerika noong mga time na yon. Oh. Kaya sabi ng Amerika, kung kami nga nire-reject ng Pilipinas, tapos kayo ganyan-ganyan ninyo na lang kaisi pasukin, ano, itong bansang Pilipinas, hindi pwede yun. Di ba? Hindi pwede yun. Sa akin ang Pilipinas. Oh. Ganun yun. At kung totoosin, may utang na loob naman tayo sa bansang Pilipinas, sa bansang Amerika. Imagine nyo kung anong mukha ng Pilipinas ngayon kung hindi tayo nabili doon sa hindi tayo nabili doon sa kamay ng mga Kastila. Oh. At least may magandang nangyari. Sinubukan man tayong sakupin ng bansang Amerika noon after nila tayo mabili sa mga Kastila. Pero later on, binigyan pa rin nila tayo ng kalayaan. No? Binigyan nila sa atin yung kalayaan natin. Nung dumating nga ang bansang Hapon dito na isa ding mananakop na bansa pumalag ang Amerika. Oy! Hindi pwede yan. Oh, hindi niyo pwede sakupin ang Pilipinas. Oh, to the rescue ang Amerika. O ngayon, ito pa kayang bansang China, hindi niya papalagan. Di ba? Papalagan ng Amerika yan. Hindi pwede. Don't touch my birdie. Di ba? Don't touch my birdie. Oh. Mahal tayo ng bansang Amerika Kaya nga yung MDT na yan. Kahit ano nang bumabalintong-balintong na itong mga nagdaang leader natin dito, yung MDT nandyan pa rin Kahit anong reject ni Duterte sa kanila noon Oh. Nandyan pa rin. Yung MDT natin sa Amerika, alam din ni Digong yan. No? Na just in case, tuluyan tayong sinakop ng China, nilamon ng impluwensya ng China, no? Walang magagawa si Digong kung pag sinabi ng Amerika na i-invoke na ang ating Mutual Defense Treaty Pilipinas. No? Walang magagawa si Digong nun. Dahil itong Amerika talaga, ayaw nilang mawala sa paningin nila ang bansang Pilipinas, mga kapatid. No? Dahil nga sa thinking nila na kung kami nga ni-reject ng Pilipinas, tapos gusto nyo, kayo ang makinabang dyan, hindi pwede. Kami ang makikinabang dyan kung sakali. Oh. Dahil kami ang bumili niyan, kami ang nagbigay ng kalayaan niyan, hindi kayo. Oh. Ganun yun. Tsaka dito, mali ito, sinasabi ng China. Hindi naman nangingialam ang Amerika. 'Di ba? Suporta, military support lang binigay sa atin, mga kapatid. Oh. May masama ba doon? Oh. And syempre, gusto ng Amerika na magsagawa tayo ng training dito sa ating tawag nito, exclusive economic zone, sa ating teritoryo. Ano masama doon? Oh. Nagigilty itong China dahil kinakain sila ng insecurities nila, mga kababayan. No. Unang-una, hindi lang naman yung West Philippines Sea ang may interest sila, no? Kundi maging itong ating gobyerno. Gusto nilang mangibabaw yung impluwensya nila dito sa Pilipinas. Kaya nga nung panahon ni Digong, tinaboy ni Digong ang Tinaboy ni Digong ang Amerika para mawala ang impluwensya ng Amerika dito At impluwensya ng China ang makapasok sa ating sa ating bansa. Oh. Kasi gusto ng China, no? Napakinabangan ng husto itong bansang Pilipinas. Pagkakitaan ng husto itong bansang Pilipinas. 'Di ba? Yun yung interest ng China sa atin, mga kapatid. No? Kulang na lang sabihin ng China na gusto ko nang sakupin ng Pilipinas. Oh. Kaya nga nadula si Digong, 'di ba? Sabi ni Digong, no? Pwedeng maging province of China ang Pilipinas dahil
nandoon na yung kanyang loyalty sa bansang China eh. Oh. At yun, hindi gusto ng Amerika yun. 'Di ba? At magmumukhang walang utang na loob ang bansang Pilipinas sa Amerika, mga kapatid, pag tuluyan tayong nilamon ng China. 'Di ba? Hindi kasi natin pwedeng i-deny ang katotohanan na nakalaya lang tayo sa kamay ng Kastila dahil tinubos tayo ng bansang Amerika. Oh. Kumbaga, ginastusan tayo ng Amerika. Binili nila tayo eh. Oh. Tapos noong sinubukan nila tayong sakupin, no, sabi din ng Amerika, ay, palalayain na namin kayo, magiging isang bansa na kayo. Oh. Ganun yun. Tapos itong China, papasok ngayon dito. Dahil namamatay na yung kanilang ekonomiya, gusto nila gawin nilang panibagong resources ng kanilang kayamanan ang bansang Pilipinas. Yan ang interes ng China dito. Kaya kung ano-ano nilang ginagawa nilang kwento ngayon, kesyo nakikisali daw ang Amerika, no, sa issue ng West Philippine Sea. Pero technically, mga kapatid, hindi nakikisali ang Amerika dyan. Wala silang narinig na sinita sila ng Amerika na, oy, lumayas kayo dyan sa teritoryo ng Pilipinas dahil sa kanila yan. Walang ganun eh. So how come na sasabihin nila na nangingialam or nanghihimasok itong bansang Amerika? Of course, we are allies, 'di ba? At nagtutulungan tayo. Oh. Ganon 'yun. Itong palibasa itong China, mga kababayan, iilan na lang yung kaibigan nila. 'Di ba? Kasi nga traidor sila. Ganon lang 'yun. Tuloy. Ayon pa sa Chinese Embassy, hindi lalala ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kung hindi nakikialam ang Amerika. Hindi. Kinagamit na lang na dahilan ng China yan, no? Kinagamit na lang na dahilan ng China yan kasi gusto niyang layuan tayo ng bansang Amerika. 'Di ba? Ayaw niya na nandito ang Amerika sa atin, no? Yung mga ganyang style, mga kababayan, gumagawa lang ng palusot itong China. Kasi ayaw nilang nakikita ang Amerika na pabalik-balik dito at nagtatayo na ng military base. Kasi nga gusto rin tayong agawin ng China. Gusto rin talaga tayong sakupin ng China sa pamamagitan ng kanilang impluwensya, no? Parang Ukraine, mga kababayan. Ganon ang nangyari sa Ukraine eh. 'Di ba? Kung saan nag-oppose itong si Putin. Dahil ang Ukraine kinakain na ng impluwensya ng NATO. Oh, 'yun yung hindi nagustuhan ni Putin. Ngayon itong China, gusto din nilang gawin sa atin 'yan. 'Di ba? Gusto nilang kainin tayo ng kanilang impluwensya. Yan ang makabagong estilo ngayon, mga kapatid eh. Hindi na yung garapalan na magdadala agad ang mga barkong pandigma para masakop yung isang bansa. Hindi na ganoon eh. Ang tinatarget na ngayon, mga kababayan, ng mga bansa para masakop nila yung isang bansa, uunahin nilang impluwensyahan ang gobyerno, no? Hanggang sa makuha nila ang loyalty ng isang gobyerno. Oh. Pag nakuha na nila yon, pwede na sila magpasok ng kanilang mga negosyo, labas-pasok na yung mga kababayan nila dito. Yung panahon ni Duterte, yan naman ang nangyari, mga kapatid. 'Di ba? Yan ang nangyari sa Pilipinas. Oh. Yun na yun. Noong panahon ni Duterte, okay na ang West Philippine Sea. May gentleman's agreement na nagsisecure sa kanilang sa kanilang interest diyan. Tapos, ang sumunod na nangyari, inunti-unti ni Digong na papasukin ng lubusan dito sa China, sa Pilipinas ang China. Meron na siyang naging yung 29 agreements nila sa bansang China. Yun na yun, yung 29 agreements, mga kapatid. Inunti-unti na niya, pwede na magtayo ang China dito ng mga cell sites nila, sila na magiging internet provider natin. Kumbaga sinasaturate na ng China yung buong kalupaan ng Pilipinas nung time ni Digong. Ang daming nag-oppose, sila Dilima pa lang nag-oppose na nun eh. Pati yung ating national security na kompromiso na nung panahon ni Digong. Dahil nga mga Chinese nakapasok na sa ating mga Coast Guard,
Oh, at meron pa daw tinayong mga satellite sa loob ng kampo ng ating mga sandatahang lakas. Saan ka ba nun? Ano ba ibig sabihin nun? Oh. Tapos, medyo may pasaring-pasaring na si Duterte na ang Pilipinas pwedeng maging province of China. Oh. Ganon na yun mga kababayan. Kaya naging kampante na ang bansang China nung time ni Digong dahil napasok na nila tayo eh. Oh. Napasok na nila tayo nung time na yon. Eh ngayon, biglang nag-change pulpit. Marcos administration na. Eh ayaw ni Marcos sa kanila. Yon. Kaya bumalik na naman ang China sa kanilang pagiging garapal. Oh. Na-realize ng China na hindi pa pala namin tuluyan itong masasakop ang Pilipinas. Oh. Kasi unti-unting sinisipa palabas yung impluwensya namin dyan sa loob. Oh. Kaya sobrang sakit ng loob ng China ngayon mga kapatid. Na Amerika na ang labas-pasok ngayon dito sa Pilipinas. At sila, binabasa na at binibilang na yung mga galaw nila. At nagiging banta na sila ngayon, kinukonsider na sila ngayon na threat sa bansang Pilipinas. Oo. Kaya ang pinagsasabi nitong China ngayon, na nangingialam di umano ang Amerika sa bangayan ng Pilipinas at China dyan sa may South China Sea or sa may West Philippine Sea. Diba? Pero ang totoo niyan, kinakain na sila ng inggit ngayon mga kababayan dahil yung impluwensya nila dito sa bansa natin unti-unti nang nawawala, humihina, pahina ng pahina. No. Kaya nga itong sila Duterte, 'di ba? Sira dito, sira doon, paninira dito, paninira doon. Oh, kasi yan yung alas ng China dito sa loob ng Pilipinas. Pabagal-bagal si Duterte. Kaya pinatikim siya ng China, pinitik pak. Oh, binisto ang gentleman's agreement. Ganun yan mga babayan. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog na to. Kung nagustuhan nyo po, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-like ang ating video mga kapatid para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.